Kumusta mga kasaliksik? Halos 100 cruise missile ng Russia ang nawasak sa mga guho matapos makamit ng Ukraine ang isang mahalagang tagumpay. Ang base ng Engels na isang mahalagang sentro para sa mga operasyon ng missile ng Russia ay lubhang napinsala matapos ang matapang na pag-atake ng Ukraine. Siguradong magagalit si Pangulong Vladimir Putin dahil sa napakasakit na suntok na ito na nagpahirap ng husto sa kanya na ipagpatuloy ang walang tigil niyang mga pag-atake sa mga lungsod at infrastruktura ng Ukraine. Ayon sa militar niya, ginamit ng Ukraine ang mga long-range drone sa isang precision attack na direktang tumama sa isang stockpile ng bala noong Marso 20 na nagdulot ng sunod-sunod na napakalalakas na pagsabog. Nagliyab ng maraming oras ang sunog at ang tunog ng 96 na cruise missile na nasusunog ay narinig pa ng mga residente ng Saratov, isang lungsod sa Russia na mahigit 9 milya ang layo. Hindi lang yon. Ibinunyag ng General Staff ng militar ng Ukraine na ang mga cruise missile ay simula pa lamang. Bukod dito, ang mga pag-atake sa mga imbaka ng aviation fuel ay nagresulta sa pagkasira ng malalaking reserba, na labis na nakaapekto sa kakayahan ng mananakop na Ruso na magpatuloy sa kanilang operasyon ng labanan. Ayon sa kanila, ipinakita ng mga satellite images ng Engels Base ang lawak ng pinsala na nagawa ng Ukraine. Ang isang larawan ay nagpapakita ng imbaka ng bala bago at pagkatapos ng pag-atake noong Marso 20. Dati, ang base ay parang karaniwang pasilidad na may mga konkretong gusali. Pagkatapos ng atake, may malinaw na itim na guhit sa paligid ng pasilidad na nagpapakita ng lawak ng sunog na sanhi ng pag-atake ng Ukraine. Makikita rin ang pinsala sa maraming gusali sa loob ng imbakan. Ayon sa Kyiv Post, ang pag-atake sa Engels ay isinagawa ng Security Service ng Ukraine, SBU, gamit ang Special Operations Forces drones. Ang SBU ay punang ahensya ng panloob na seguridad ng Ukraine na maihahambing sa Central Intelligence Agency ng US. Gayunpaman, mula nang simula ni Putin ang paglusob sa Ukraine noong 2022, itinuon ng SBU ang kanilang mga kakayahan sa paniniktik upang tulungan ang militar ng Ukraine na tama ng mga pangunahing target ng Russia. Sa ilang kaso, tulad ng kamakailang pag-atake sa Engels, mas direktang sangkot ang SBU. Ayon sa isang hindi pinangalanang source mula sa SBU, patuloy na nagtutulungan ang SBU at ang kanilang mga kaalyado sa mga makasining na operasyon sa mga pangunahing pasilidad militar ng Russian Federation na mga lehitimong target. Ganito ang nangyari sa Engels Strike. Bukod sa pagiging tahanan ng iba't ibang uri ng Russian aircraft tulad ng Tu-160 at Tu-95MS, dito rin nakaimbak ang marami sa KH-55, KH-555 at AH-101 missiles na ginagamit ng Russia para manira ng mga lungsod at infrastruktura ng Ukraine. Ang KH-55 na tinatawag ding AS-15 Kent ng NATO ay isang air-launched cruise missile na binuo noong 1971. Orihinal itong ginawa upang magbigay ng alternatibong paraan para sa mga Soviet na maghatid ng nuclear warhead laban sa kanilang mga kaaway. May bilis itong 581 milya bawat oras at may saklaw na 1,550 milya, sapat upang maabot ang tanumang lokasyon sa Ukraine. Tumitimbang ito ng higit sa 2,667 pounds, kung saan 900 pounds ang bigat ng warhead nito. Kung maglalagay ang Russia ng nuclear warheads dito, maaari itong magkaroon ng lakas na hanggang 250 kilotons. May mga variant tulad ng KH-55SM na may mas mahabang saklaw na 1,864 milya at KH-65SE na may saklaw na 372 milya. Ang KH-65SE ay para sa mga atake sa front lines ng Ukraine kung may nakaimbak sa Engels. Ang KH-555, isang variant ng KH-55 ay mas moderno at idinisenyo upang magamit ng Tu-95MS at Tu-160. Malamang na maraming KH-555 ang nasira sa pag-atake noong Marso 20. Ang KH-555 ay may advanced guidance system at mas maliit na radar cross-section, kaya mas mahirap itong matrap at maneutralize. Nagtataglay ito ng high explosive fragmentation warhead na tumitimbang ng 880 pounds at maaari ring lagyan ng nuclear warhead na may lakas na 200 kilotons. May extended range itong 1,864 milya na nagpapahirap sa Ukraine na harapin ang mga pag-atake mula rito. Ang KH-101 ay isa pang air-launched at nuclear-capable cruise missile ng Russia. Espesyal itong idinisenyo upang dumikit sa terrain habang papunta sa target.
kaya mahirap itong ma-detect at ma-neutralize. Ang conventional version nito ay may kakayahang magdala ng 992-pound payload. Mayroon ding nuclear-capable variant na tinatawag na KH-102 na may parehong mga katangian. Ang KH-101 ay may range na mula 1,240 hanggang 1,739 milya, depende sa bersyon. Ipinapakita nito na kahit ang pinakamodernong misil ng Russia ay hindi ligtas mula sa mataktikang mga pag-atake ng Ukraine. Oo, magpapadala ng misil ang Russia mula sa Engels na sapat upang tamaan ang halos anumang target sa Ukraine. Ang mga detalyeng technical ng misil na ito ay nagpapakita ng dahilan kung bakit napakahalaga ng kamakailang pag-atake ng Ukraine sa Engels. Ang mga misil ng Russia ay nag-aalok ng mapanganib na kombinasyon ng lakas at layo ng abot, at isa sa mga ito ay kayang umiwas sa mga pangkontra sa hangin na depensa na nagbigay daan sa kanilang sirain ang Ukraine. Ngayon, 96 sa mga misil na ito ang nawasak, ngunit ang tunay na epekto ng pagsira sa isang imbakan ng bala sa Engels ay mas malalim pa. Halimbawa, tingnan natin ang lokasyon ng base militar. Tinalakay na natin ang saklaw na maaaring abutin ng mga misil ng Russia, ngunit hindi iyon gaanong kahulugan kung sila ay nakaistasyon sa isang base sa gitnang bahagi ng Russia. Hindi ganito ang Engels. Ito ay halos kasinlapit na sa harap ng digmaan sa Ukraine hanggat maaari ng hindi nagiging base sa hangganan. Ayon sa The Moscow Times, ito ay nasa layong 300 milya sa silangan ng hangganan ng Ukraine at Russia. Ang ganitong kalapitan ay nakatutulong sa kakayahan ng Russia na tamaan ang halos anumang lokasyon sa Ukraine mula sa Engels. Ang kailangan lang gawin ng isang Tu-160 o Tu-95 MS aircraft ay mag-take off, mag-hover manapit o kahit sa itaas ng base at magpaputok. Ang cruise missile na ang bahala sa paglipad papunta sa Ukraine. Sa oras na makarating sila sa hangganan, ang lahat ng mga missile na sinira ng Ukraine ay may natitira pang mga 900 milya hanggang 1 milyadong base. Hindi rin nating maaring baliwalain ang epekto ng pag-atake na ito sa konteksto ng pagiging isa pang pag-atake ng Ukraine laban sa mga sandata ni Putin sa teritoryo ng Russia. Ang mga pag-ataking ito ay naging mas madalas mula ng ontrahilang Ukraine ang pagsalakay sa Kursk noong Agosto 2024. Dati, ang pagpasok sa teritoryo ng Russia ay isa sa mga itinalagang red line ni Putin. Tumugon pa si Putin sa parehong pagsalakay sa Kursk at ang pagpayad ng US na gumamit ang Ukraine ng kanilang long-range missile sa loob ng Russia sa pamamagitan ng pagbabago sa doktrinang nuklear ng Russia na nagpapahintulot sa paggamit ng nuklear sa ganitong mga sitwasyon. Ngunit hindi sinunod ni Putin ang mga banta niyang nuklear. Ibig sabihin, ang pag-atake ng Ukraine sa Engels ay hindi lamang ginawa ang base militar na wala ng bisa. Inihayag din ito muli na si Putin ay walang silbi pagdating sa kanyang mga banta ng nuklear na ginagawa niya sa buong pagsalakay. Sinira ng Ukraine ang 96 na misil na maaaring ginamit ni Putin sa isang nuklear na pag-atake. Ang katotohanang hindi niya ipunagamit sa kabila ng pagiging malapit nito sa hangganan ng Ukraine ay nagpapahiwatig na hindi niya ito gagawin. Hindi na niya kaya ngayon. Makikita rin na ito ay malayo sa unang pagkakataon na tinarget ng Ukraine ang Engels. Ayon sa The Kyiv Independent, ang Engels ay naging tuloy-tuloy na target ng Ukraine mula Disyembre 2022. Nung buwan na yon, naglunsad ang Ukraine ng drone attack na nagdulot ng malaking pagsabog sa base militar. Tinawag ng UK ang ataking iyon na isa sa pinakastratehikong bigong proteksyon ng puwersa mula nang simula ng Russia ang kanilang pagsalakay. At hindi natuto si Putin. Marami pang pag-atake laban sa Engels ang sumunod mula Disyembre 2022 hanggang Enero 2024. At ang atake noong Marso 20, 2025 ay nagdagdag lamang sa pinsalang natamunan ng base. Bakit mahalaga ito? Ipinapakita nito na hindi kayang protektahan ni Putin ang Engels. Sa kabila ng kagustuhan ni Putin na magpakita ng lakas malapit sa hangganan ng Ukraine, nabigo siya. Walang mga hakbang pang proteksyon sa Engels na kayang pigilan ang mga drone assault ng Ukraine.
At sa dami ng mga bala na ngayon nasunog, malamang na makakakita pa tayo ng mas marami pang pag-atake laban sa Engels sa lalong madaling panahon. Kung walang bisa na ang base dahil nawalan ng pangunahing imbakan ng bala, maaaring mawala na ito sa mapa kung ipagpapatuloy ng Ukraine ang kanilang mga pag-atake. Ngayon, tingnan natin ang mas malawak na satlaw. Makikita natin kung ano ang kahulugan ng pag-target sa Engels sa agarang konteksto. Ngunit ano ang magiging epekto nito sa digmaan ng Ukraine sa hinaharap? Nagbigay ang palabas ng The Sun na frontline sa YouTube ng ilang mga detalye. Sinabi nito na ang 96 na cruise missile ay nakaimbak sa Engels dahil naghahanda ang Russia para sa maraming pag-atake laban sa Ukraine na nakatakdang mangyari sa susunod na 2 buwan. Karaniwan, ginagamit sa mga pag-ataking ito ang kombinasyon ng mga missile at drone, kung saan mas madalas gamitin ang huli kaysa sa nauna. Napakalinaw, sinabi ng Ukraine na ang 96 na cruise missile ng Russia na kanilang sinira ay gagamitin sana sa 3 pag-atake sa kabuuan ng Marso at Abril, ayon kay Jerome Starkey ng Frontline. Ang panukala ay naantala ng atake sa Engels, ang mga plano ng Russia nang hindi bababa sa 2 buwan. Isipin ito sa konteksto ng kung ano ang nangyayari sa mga gilid ng digmaan ng Ukraine na yun. Sa pagsusulong ni Pangulong Donald Trump ng US, parehong nagkukumahog ang Ukraine at Russia na makamit ang isang uri ng kasunduan sa tigil putukan. Sa ngayon, nais ng Russia na saklawin ng kasunduan ang mga pag-atake sa enerhiyang infrastruktura at dagat itim. Noong una, ang Ukraine ay nanawagan ng tigil putukan na saklawin ang lahat ng aspeto ng pagsalakay ng Russia. Ang estratehiya ni Putin sa mga negosasyong ito ng tigil putukan ay upang magpatagal hanggat maaari. Naniniwala siyang may bentahe siya sa labanan. Ang kanyang mga puwersa ay unti-unting itinutulak palabas ang Ukraine sa Kursk na kung saan pinaniniwala ang nabawi na ng Russia ang humigit kumulang 90% ng teritoryong nawala noong Agosto 2024. Nakapaghawak din ito ng humigit kumulang 1,609 square miles ng teritoryo mula mismo sa Ukraine. Ngunit ang mga tagumpay na ito ay may kapalit na malaki sa tao. Isinakripisyo ni Putin ang 427,000 sundalo para makamit ang mga ito. Gayunpaman, wala itong pakialam sa kanya. Ang nakikita lang niya ay ang momentum na nagmula sa kanyang estratehiyang meat grinder at nais niyang panatilihin ito hanggat maaari. Ito ang dahilan kung bakit niya pinatatagal ang tigil putukan ng hanggat maaari. Ngunit ang pagkawasak ng Ukraine sa day-put na 96 na cruise missile ng Russia ay nakapagpatigil sa mga planong ito. Balak sana ni Putin na gamitin ang mga missile na ito upang magdulot pa ng mas maraming pinsala sa infrastruktura ng Ukraine bago tanggapin ang tigil putukan. Ngayon, hindi na niya magawa iyon. Nabulilyaso ang kanyang plano at nayon ang mismong airbase niya ang nawala ng bisa dahil sa mga pag-atake ng Ukraine. Kung hindi siya mag-iingat, mas marami tang pag-atake tulad ng nakita natin sa Engels ang maaaring magbago ng momentum pabor sa Ukraine. Maaari itong sapat upang mabawi ng Ukraine ang pagkawala ng leverage na dulot ng muling pagsakop ni Putin sa Kursk. Hindi rin natin maaaring balewalain ang lawak ng mga missile at drone attack na ginamit ni Putin upang bombahin ang Ukraine. Ayon sa Center for Strategic and International Studies, naglunsad ang Russia ng 19,000 missile kabilang ang 14,700 kamikaze attack drones laban sa Ukraine mula Setyembre 28, 2022 hanggang Disyembre 28, 2024. Marami pang pag-atake ang sumunod mula noon na malamang ay nagpataas ng bilang sa higit sa 20,000 missile at drone. Ipinapakita nito kung gaano kaasa si Putin sa mga pag-atake mula sa himpapawid na isinasagawa malapit sa linya ng labanan sa digmaan sa Ukraine. Ang pagsira sa imbakan ng bala sa Engels ay naglilimita sa kakayahan ng Russia na magsagawa ng mga ganitong uri ng atake. At kahit na tiyak na susubukan ni Putin na muling punan ang imbakan sa loob ng susunod na ilang buwan, ang muling pagpupuno na yon ay nagdadala ng isa pang problema na nilikha ng atake sa Engels para sa Russia habang papasok ang digmaan sa 2025, nauubusan na sila ng missile. Bilang bahagi ng kanyang ulat sa Frontline, binanggit ni Jerome Starkey na nagpunta siya sa ilang Ukrainian research laboratories. Ang mga laboratoryong ito
ang nagsusuri ng mga wreckage ng mga missile at drone na inilunsad ng Russia laban sa kanilang mga lungsod at infrastruktura. Ayon kay Starkey, napakahusay na mga technician ng Ukraine na kaya nilang tukuyin ang mga partikular na serial number ng mga armas na pinalalabas ni Putin na nagbibigay daan sa kanila upang malaman kung kailan ito ginawa. Bakit mahalaga ito? Ipinaliwanag ni Starkey, isa sa mga pinakamahalagang bagay na lumabas mula rito ay kung gaano kabilis ang mga high-value missile at armas tulad ng mga cruise missile na ito mula sa pabrika patungo sa frontline. At io ay tanda ayon sa mga Ukrainian na ang mga reserba ng Russia ay napakanipis na. Sa madaling salita, hindi kayang mawalan ni Putin ng halos 100 sa kanyang mga missile sa isang atake ng Ukraine. Oo, gumagawa pa ng bago ang Russia. Ngunit ang katotohanan na ang mga bagong missile na yon ay direktang pinapadala sa mga lugar tulad ng Engels ay nangangahulugang naubos na ni Putin ang mga reserba na mayroon siya bago niya sinimulan ang pagsalakay. Sa pinakamababa, naubos na niya ang karamihan sa kanyang mga Soviet-era Kh-55 at napilitan na siyang umasa sa kanyang mga linya ng produksyon upang patuloy na mag-supply ng misil. Iyan ang dahilan kung bakit maaaring abutin ng ilang buwan bago mapunan muli ang Engels. At ang mga karagdagang buwan na yon ay nagbubukas ng mas maraming pagkakataon para muling atakihin ng Ukraine ang base. Kahit na maghintay ang Ukraine, alam nila ang lalim ng krisis ni Putin sa misil. Maaaring maghintay pa nga sila hanggang sa dumating ang mas maraming bala sa Engels bago magsagawa ng isa pang drone strike upang sirain ito, na lalong nag-aaksaya ng oras at mapagkukunan ng Russia. At bakit hindi? Napakaraming beses nang tinarget ng Ukraine ang Engels, kaya alam nilang halos walang magagawa si Putin para ipagtanggol ang base. Ang mga pakikibaka ng Russia sa mga reserba ng Soviet era na ginagamit nila para atakihin ang Ukraine ay hindi na bago. Sa pagtatapos noong Enero, iniulat ng The Kyiv Independent na ang militar ng Russia ay nawala na ang halos 50% ng kanilang magagamit na kagamitan. Ang natira ay kadalasang nasa masamang kondisyon, kaya't posibleng hindi na gumana ang anumang Soviet-era missile na maaaring isipin ni Putin na ipadala sa Engels na yon. Ang pagkaubos ng reserba ay napakasama na iminumungkahi ng pahayagan na maaaring unti-unting mawala ang puot ng Russia sa pagtatapos ng 2025 at patungo sa 2026. Hindi dahil gusto ni Putin, wala lang siyang magagawa para mapanatili ang supply ng armas ng kanyang mga puwersa at hindi lamang ang mga military stockpile ng Russia ang mauubos. Maaaring sipuin mismo, ayon kay Ukrainian President Volodymyr Zelensky na nagsabi sa isang panayam noong Marso 27 na si Putin ay mamamatay na rin sa lalong madaling panahon. Itinuro ni Zelensky ang edad ni Putin bilang isang pangunahing salik sa kanyang pahayag na hinirikayat ang mga kaalyado ng Ukraine na huwag alisin ang kanilang mga sanksyon laban sa Russia. Ang pahayag na ito ay nagbunsod ng maraming haka-haka tungkol sa kalusugan ni Putin. Ayon kay Starkey, maraming spekulasyon tungkol sa kalusugan ni Vladimir Putin. May mga nagmumungkahi na siya ay may malubhang sakit, may mga nagsasabing nanginginig ang kanyang mga kamay, namamaga ang kanyang mukha, sabi ni Starkey. Nilinaw niya na walang kumpirmasyon ng alinman sa mga haka-haka na ito, alinman sa opisyal na pahayag o mula sa kanyang mga Russian sources. Gayunpaman, nagbubukas ito ng isang kawili-wiling pag-iisip. Maaaring ang mga pagtatangka ni Putin na patagalin ang ceasefire ay maaaring bumalik sa kanya dahil baka siya mismo ang mawala. Si Putin ay 72 anyos na pagkatapos ng lahat. Gaano pa siya tatagal habang pinapangasiwaan ang isang mataas na tensyon na pagsalakay na una niyang inakala na matatapos sa loob ng 5 araw? Maaaring nagkakamali si Putin, tila sinasabi ni Zelensky. Habang binabalam ni Putin dahil iniisip niyang may kalamangan siya, inaatake ng Ukraine ang mga lugar tulad ng Engels upang mawalan si Putin ng mahahalagang buwan ng mga atake na hindi niya kayang mawala. Kaya ano ang magiging kahulugan nito para sa mga usapan ng ceasefire na ngayoy marupok na? Ang pag-atake ng Ukraine sa Engels ay sumira rin ng ilang aviation fuel ng Russia, kasama ang 96 na cruise missile. Ayon sa General Staff ng Army ng Ukraine, maaaring gamitin ni Putin ang katotohanan yon upang sabihing wala namang interes ang Ukraine sa isang ceasefire na may kinalaman sa infrastruktura ng enerhiya. Siyempre, magiging ipokrito iyon para sa Pangulo ng Russia.
Inatake na niya ang infrastruktura ng enerhiya ng Ukraine kahit na nangako siya ng agarang ceasefire kay Pangulong Trump noong Marso ipoon. Ang pag-apake sa Engels ay maaaring magbigay sa kanya ng dahilan upang tuluyang umatras o hindi kaya magpatuloy sa paghihintay habang sinusubukang makuha muli ang isang bentahe na unti-unting nawawala sa kanyang mga kamay. Ngunit ano ang tingin ninyo sa nakakapinsalang pag-atake ng Ukraine sa Engels? Gaano katagal bago muling mapunan ng Russia kung magagawa pa nila ito? Sa tingin nyo ba ay muling aaakehin ng Ukraine ang Engels o itutuon ng pansin sa iba pang imbakan ng bala ng Russia? Ipaalam sa amin ang inyong opinyon sa mga komento at huwag kalimutang mag-subscribe sa The Military Show para sa karagdagang balita at mga komentaryo sa pinakabagong mga kaganapan sa digmaan sa Ukraine.